Facts, current events, conflicting ideas, latest trends, hot, hard-hitting news mixed with opinions and variety of points of views. Recording and live streaming from the official News Capital Center of B-Tubas, powered by the Bueno Foundation. This is BFF News Live. Yep. BFF Nation, you heard it correct. This is BFF News Live para sa himpilang ito. Ako po, si Mike Kililing Enrique. And ako naman po, si BFF Jazz. And this is BFF News Live. At ito ang nagbabagang balita. Handa na kasuhan ng Bureau of Quarantine ang balikbayan na si Gwyneth Chua at ang kanyang mga magulang dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Noong December 22, dumating si Chua sa bansa at nag-check-in sa Berjaya Hotel, Makati City para sa kanyang quarantine. Noong araw ding yon ay sinundo siya ng kanyang ama sa hotel. At December 23, nakitang kumakain sa isang restaurant at pagkatapos ay dumalo sa isang party kasama ang kanyang mga friendships. At noong December 25, bumalik muli siya sa hotel kasama ang kanyang ina para ituloy ang quarantine. December 26, sumailalim siya sa RT-PCR test at December 27, kumpirmado at lumabas ang resulta na siya ay COVID-19 positive. At yan ang mga nagbabagang balita. Kasamang Mike Kililing, ano ang tingin mo sa balitang ito? Ang tingin ko dyan, BFF Jazz, ay ganito. Nako, parang hindi atang maganda yung tingin mo. Pasaway eh! Yan lamang po ang ilan sa mga reaksyon patungkol sa balitang ito. Abangan, CIDG nais nang magsampa ng kaso kay Poblacion Girl sa pagbabalik ng BFF News Live. Ang BFF at ito, ang F&N, as yung fresh na fresh na news na kasing fresh ba? Dapat sana yung mga ganyang bagay ay naiwasan na sana. Tama ang mga reaksyon ng mga netizens. Oo. Na sana humuhupa na, pababagsak na ng pabagsak ang infection sa nagiging okay baksa. na tayo eh. Ngayon, umi-increase na naman. Yes. Nagiging upwards na naman at merong mga death tolls. Ngayon, as we speak, nagkakaroon ng progressive numbers of infections. Yung Omicron na yan, were more than 5,000 ang infected. Nagsimula sa poblasyon. At ngayon ay laganap na sa Manila, even Pasig, dyan sa mga karatig na mga bayan, sa lalawigan ng Metro Manila. Kaya nakakainis ang ganyang klaseng pangyayari. Kaya hindi maganda ang tingin ko dyan. Ikaw naman, BFF Jazz, ano ang stand mo naman dyan sa pangyayaring yan? Naku, ang stand ko dyan, mali talaga siya. At yung balikbayan natin na si Gwyneth Chua. Kasi unang-una, dapat hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Dapat iniisip mo din yung mga kapwa nating Pilipino. Ang tigas ng ulo mo! Diba? Nakakaloka siya. Ang tigas ng ulo mo. Sana nag-quarantine ka na lang para hanggang ngayon, January 2022, masaya tayong lahat. Kaso hindi ka sumunod. So ito yung consequences na hinaharap natin lahat ngayon. So maling-mali talaga siya kahit saang angulo mo tignan. At balita ko nga, ready na ang CIDG na sampahan siya ng kaso. At mga magulang niya at ilang mga staff sa hotel. Dahil napayagan yung ganyang almost or more than a year na naglinis ang buong bansa para hindi ma-infect. Pero ang tingin ko din dito, isa pang bagay na opinion ko dito, this is bound to happen dahil ang mga kabataan natin ngayon medyo walang masyadong obligasyon sa paligid niya. Hindi siya may responsibility sa kanyang aksyon.
It's bound to happen. Nagkataon lang na si Gwyneth Chua ang pangunahing lumabag at napapangalanan talaga siya. Pero dahil sa tigas ng ulo ng mga kabataan ngayon, hindi nila tinitingnan yung kapakanan ng iba, dapat siguro ito kapulutan to ng aral. Oo. At ang balita pa, BFF Jazz, hindi lamang si Gwyneth Chua ang nagiging tinag-oorian nga siyang poblasyon girl, meron pang isa pa Nako. na ganun din katigas ang ulo na ang nangyayari lumalaganap, nagpapalaganap o nanghahawa ng gantong uri ng COVID-19, yung Omicron variant. At ito nga ang balita, no? Hindi pa nila pinangalanan ito, pero ang sabi sa balita ay galing din siya ng abroad at hindi talaga siya nag-quarantine, tumuloy siya talaga diretso sa kanyang condominium at nag-My Day pa siya sa kanyang Facebook account na talagang sinigurado niya na lumapag na siya dito sa Pilipinas and after that, nag-post din siya ulit ng My Day na nagpapamassage na siya. Naku, yung masahista, malamang doon yun. sa kanyang kondo. Tama. So, ang kinakatakot ko, kung saan pa kaya pumunta itong masahista at doon pa nagmassage. So, kumalat na talaga to. At dahil nga Omicron, di ba hindi natin masabi kung Omicron ba or Delta ba or ano bang klaseng variant ng virus, talaga naman makakahawa ito at dagdag na naman pasanin sa bansa natin. Kung hindi nga talaga tayo mag-iingat sa ating sarili at meron tayo palaging alibay, tulad nito, ang naging alibay nito, kasi galing sa States Sa States kasi, hindi na sila halos nagfe-face mask ngayon. Yes. Ang balita pa nga ngayon, I don't know, with you mga ka-BFF, papayag pa po ba ulit kayong bumalik sa face shield? Nako, ayun na naman. Sobrang hirap na naman yan. Pero sana kasi, di ba, tayong mga Pilipino, alam naman natin na sa ibang bansa galing tong mga virus na to, sana nag-iingat din talaga tayo. Na hindi makapasok at hindi natin maharap yung mga talagang paghihirap na ganito. Nababalik na naman tayo from zero. Ang dami ng mga trabahong bumalik. Pero ito na naman, nawala na naman bigla. May perya na. Yes, may perya na, may mga video okay, bars. Diba, nagsasaya na tayo ulit Kaso ito na naman. At isa pang point ko, Michael Liling Enriquez, itong Berjaya Hotel, December 22 pala umalis si Gwyneth Chua. Okay. Dapat diba, pagka may mga quarantined patient, nag-check ka every day to check their status like, kamusta ka po, Miss Gwyneth? Ang ano po nararamdaman mo ngayon? Okay ka lang po ba? Do you need something? Pero dumaan ng 22, 23, 24 at 25 siya bumalik. Bakit nakalusot ito? Kasi from 23 pa lang sana, na-monitor nyo na. Nalaman na nila, may nawala nawawala. na pala sa room niya si Gwyneth. So, hindi din natin alam ang totoo, no? Pero ito yung mga lapses na nakikita ko din. Tayo rin, meron din tayong, hindi tayo ganun meticulous. We're not so vigilant enough. Pero nag-send out ng public apology ang Berjaya Hotel na it was their miss. Yes. Pero yun nga, it was a good point na pinapakita mo ngayon, BFF Jazz, na there was lots of days na neglect na nangyari. Dami. Masyadong matagal It's a nationwide problem ngayon. Yeah. Oo, yung chaotic event na, yan, maraming ngayong nahahawa and lives are at stake. Buhay ang nakataya. Kaya dapat seryosohin ito Kaya mga ka-BFF, hiling po namin dito sa Blive, sa mga darating na araw, ay sana po ay bumaba na ang kaso ng COVID positive po sa araw-araw. Yan po ang aming naging opinyon patungkol sa topic at temang ito. Ako po, si Michael Liling Enriquez at Ako naman po, si BFF Jazz, na nagsasabing, Breaking Walls, Reconnecting Lives. Blive, nagre-report galing sa puso. Ang BFF News Live ay inihahatid sa inyo ng mga sumusunod.